Mukhang malaki at matatag ang lugar na ito. Tiyak na sa perang ipinapadala ko ito itinayo. Malaking halaga na rin ang 5,000 piso kada buwan sa loob ng 25 taon. Sapat na sigurong makapagpatayo ng isang bahay na ganito. Eksaktong 15,000 piso po ang kabuuang natanggap ko para sa unang 3 buwan. Pagkatapos po noon, wala nang kahit isang kusing na dumating. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod mula sa Istasyon ng Puso. Ang kuwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang lalaki. Sa loob ng 25 taon, iniwan niya ang kanyang asawa sa probinsya dahil sa tingin niya ay baduy at probinsyana ito at nagpapadala lamang ng 5,000 piso buwan-buwan. Ngunit isang araw, sa edad na 57, nang balikan niya ang asawa upang may mag-alaga sa kanyang pagtanda, nabigla siya at natulala sa tanawing bumungad sa kanya pagbukas niya ng pinto. Nakatayo akong tulala sa harap ng isang malaki at magarbong salamin na may mga ukit sa banyo, pinagmamasdan ang lalaking nasa aking harapan. Siya ay isang matandang lalaki na halos puti na ang buhok at malalalim na ang mga kulubot sa mukha na iniwan ng panahon at ng isang buhay na puno ng pagkalkula. Itinaas ko ang aking kamay, ngunit nanginginig pa rin ang aking mga daliri, isang epekto ng mild stroke na tumama sa akin 3 buwan na ang nakalipas. Ang pangalan ko ay Jose Velasco, ang chairman ng Velasco Prime Holdings. Dito sa Maynila, lalo na sa mundo ng real estate, yumuyuko ang lahat sa pagkarinig pa lang ng aking pangalan. Ngunit ngayon, nag-iisa sa malawak na mansyon na ito sa Forbes Park, ako'y isa na lamang malungkot na matanda. Ngayon ang bisperas ng bagong taon. Ang mga kalsada ay puno ng mga taong nagmamadali, bitbit ang mga magagarang regalo at mga basket ng prutas pauwi sa kani-kanilang pamilya. Subalit ang aking tahanan ay nababalot ng nakabibinging katahimikan. Maganda ang palamuti ng mansyon at nakasisilaw ang kislap ng mga chandelier na gawa sa kristal. Nagkalat ang mga mamahaling orchid na nagkakahalaga ng daan-daang libo, ngunit walang init ng isang pamilya. Ang lugar na ito ay mas mukhang isang malamig na museo kaysa isang masayang tahanan. Kaninang umaga, ilang mga business partner at empleyado ang bumisita upang bumati. May dala silang mamahaling whiskey at pinakamataas na uri ng steak at nagbigay ng mga pabalatbungang papuri. Sabi nila, malakas pa rin daw ako at hiniling na sana'y mas lalo pa akong yumaman sa darating na taon. Ngumiti ako at itinaas ang aking kupita ng red wine, ngunit mapait ang aking kalooban. Alam na alam ko. Sa sandaling lumabas sila sa bakal na tarangkahan, magbubulungan sila. Matanda na si Don Jose. Humihina na. Sino kaya ang makakakuha ng kanyang kayamanan? Nang magdapit hapon, marahang kumatok ang aking kasambahay sa pinto ng aking opisina. Sir, tapos na po ang lahat ng gawain. Naihanda ko na rin po sa ref ang mga sahog para sa medianoche. Kung papayagan niyo po, uuwi na rin sana ako sa probinsya para makasama ang pamilya ko. Tumango ako at kumuha ng isang makapal na sobre ng aginaldo mula sa drawer. Nagpasalamat siya ng may kagalakan at nagmamadaling umalis. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan at naiwan akong mag-isa sa kawalan. Binalot ako ng katahimikan. Umupo ako sa mamahaling Italianong leather na sofa at nagsalin ng mainit na salabat. Ngunit ang usok mula sa tasa ay hindi man lang nakabawas sa lamig na aking nararamdaman. Bigla kong naalala ang kaisa-isa kong anak na si Miguel na nasa Amerika. Ito na ang 2nd Pasko at bagong taon na hindi niya kasama dito sa Pilipinas. Sa tuwing tatawag ako, laging may dahilan. Abala sa pag-aaral, may proyekto, may internship. Laging nagmamadaling ibaba ang telepono, mga formal na pangangumusta. Tinatawag niya akong papa, ngunit ang tono niya ay parang tumatawag sa isang estrangherong nagbibigay ng scholarship. Napatingin ako sa nanginginig kong kamay at isang di maipaliwanag
Natakot ang gumapang sa aking puso. Natatakot akong mamatay ng mag-isa sa dambuhalang bahay na ito. Natatakot ako sa mga hapunan kung saan kumakain akong mag-isa na kahit anong sarap ng pagkain ay wala akong malasahan at dinala ako ng alaala sa nakalipas na 25 taon. Noon, nasa mga 30 anyos ako at ang aking negosyo ay kasagsagan ng tagumpay. Walang katapusan ang mga Christmas party at New Year's Eve ball. Lagi akong nakasuot ng mamahaling Amerikana, makintab na sapatos at Swiss-made na relo. At sa tabi ko noon ay si Elena, ang aking asawa na kasama ko sa hirap at ginhawa. Ngunit nang masilaw ako sa liwanag ng pera at katanyagan, nagsimula kong ituring si Elena na isang baduy at sagabal. Ang kanyang mga simpleng bestida, ang kanyang alanganing paghawak sa kupitan ng alak, ang kanyang litong mukha kapag pinag-uusapan ng stock market at teknolohiya lahat ay naging sagwa sa aking paningin. Ikinahihiya ko siyang ipakilala sa aking mga kasosyo. Natatakot ako sa kanilang mapanuyang tingin. Dahil sa aking pagiging mayabang at patriarkal na pag-iisip, gumawa ako ng isang malupit na desisyon. Mahal, sobrang abala ako dito sa Maynila. Marami akong mahahalagang kliyenteng kailangang harapin. Bakit hindi ka muna umuwi sa probinsya? Ang bahay na bato ng mga ninuno natin sa Iloilo ay kailangan din ng mag-aalaga. At ang mga puntod ng ating mga lolo't lola kailangan ding malinisan. Kung uuwi ka doon, magiging tahimik ang buhay mo. Magpapadala ako ng 5,000 piso kada buwan para sa mga gastusin. Sa probinsya, sapat na iyon para mabuhay ka ng komportable. Kapag mas lumago pa ang negosyo, dadagdagan ko. Hanggang ngayon, tandang-tanda ko ang tingin sa mga mata ni Elena. Hindi siya umiyak o sumigaw. Tinitigan niya lang ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, pagsuko at isang malalim na kalungkutan na pilit kong binaliwala. Tahimik niyang inimpake ang ilang luma niyang damit sa isang sirang maleta at sumakay ng bus pauwi sa probinsya. 5,000 piso. Noong unang bahagi ng 2000s, hindi maliit na halaga iyon sa probinsya. Itinuring ko ang aking sarili na isang responsableng asawa na tinitiyak ang komportableng buhay ng aking may bahay. Akala ko na pangalagaan ko ang aking imahe at nabigyan siya ng magandang buhay. Sa nakalipas na 25 taon, nakipaglaban ako sa maraming giyera sa mundo ng negosyo. Palagi akong napapaligiran ng mga bata at magagandang babae. Sila ay sopistikada, marunong umayon sa aking gusto at nagpapatingkad sa akin sa mga social gathering. Tuluyan kong nakalimutan ang aking asawa sa probinsya. Ipinagpalagay kong regular na nagpapadala ng pera ang aking sekretarya at si Elena ay namumuhay ng simple bilang isang may bahay sa probinsya na alam ang kanyang lugar. Ngunit ngayong matanda na ako at may sakit, ang mga bata at magagandang babaeng iyon ay naglaho na parang bula. Ang pinakakailangan ko ngayon ay hindi ang mga masasarap na pagkain, kundi ang mainit na sinigang at masarap na ensaladang mangga na may bagoong na niluluto noon ni Elena. Hinahanap-hanap ko ang magaspang, ngunit maalaga niyang mga kamay na humahaplos sa aking balikat kapag sumasama ang panahon. Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isip. Paano kung sunduin ko si Elena? Mayaman ako. May ganito akong mansyon. Maibibigay ko sa kanya ang marangyang buhay na hindi niya kailanman pinangarap. Asawa ko siya, kaya obligasyon niyang alagaan ako. At siguradong dahil sa kanyang kabaitan at pagiging masunurin, maiiyak siya sa tuwa kapag sinundo ko. Pagsisilbihan niya akong muli na parang hari tulad ng dati. Agad kong isinagawa ang aking naisip. Tatawagan ko sana ang aking sekretarya para kunin ang numero, ngunit naalala kong holiday pala at nasa probinsya na rin siya at patay ang telepono. Kahit pa masagot niya, paano niya malalaman ang numero ng bahay namin sa probinsya? Tumayo ako at kinuha ang isang lumang address book mula sa wine cabinet.
Pinagpagan ko ang alikabok at sinimulang hanapin ang landline number ng aming bahay sa Iloilo. Isang kakaibang pananabik na may halong yabang ng isang taong nagbibigay biyaya ang aking naramdaman. Bibigyan ko si Elena ng pinakamagandang sorpresa sa bagong taon. Inilapag ko ang address book sa salaming lamesa at sinundan ng aking daliri ang mga lumang sulat kamay. Heto na ang numero ng bahay sa Iloilo. Nagiba na siguro ang area code, kaya't sinearch ko muna sa internet bago i-dial ang tamang numero. Bumilis ang tibok ng aking puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pagkasabik na patunayan ang aking kapangyarihan at kabutihang loob. Gamit ang aking pinakabagong smartphone, pinindot ko ang mga numero, mahaba ang mga ring. Inilarawan ko sa aking isip si Elena na abala sa kusina, na biglang maririnig ang telepono, magmamadaling pupunasan ng kamay sa kanyang duster at tatakbo papunta sa sala. Siguradong magugulat siya at baka mabitawan pa ang telepono sa sobrang gulat. Isa, dalawa, hanggang sa ikalimang ring, wala pa ring sumasagot. Kumunot ang noo ko, medyo naiinis. Oras ng hapunan, nasaan kaya siya? Baka nakikipagtsismisan sa mga kumari niya. Sa ikapitong ring, akma ko nang ibababa ang telepono nang may marinig akong sumagot. Hello, Tala Cultural and Education Center, Office of Ma'am Elena Santos. Pasensya na po sa paghihintay. Muntik ko nang mabitawan ang telepono sa sobrang gulat. Boses ng isang batang babae ang narinig ko malinaw, profesional. Center? Office ni Ma'am Elena? Baka mali ang nadial ko. Dali-dali kong tiningnan muli ang numero sa aking telepono at sa address book. Tama naman. Umubo ako para bumalik ang aking autoridad. Excuse me, diyan ba ang bahay ni Mrs. Elena Santos, asawa ni Jose Velasco? Natahimik sandali sa kabilang linya at muling nagsalita ang babae, mas maingat na ngayon. Opo, dito po nakatira si Ma'am Elena. Sino po sila at ano po ang kailangan ninyo sa kanya? Kasalukuyan po siyang may pulong sa mga magulang. Kung hindi po urgent, iwan na lang po kayo ng mensahe. Pulong sa mga magulang, anong center, anong pulong? Naguluhan ang isip ko. Ang asawa kong si Elena ay isang simpleng may bahay lang. Hindi siya marunong mag-meeting. Siguro, katulong lang ito o isang pamangkin na nagbibiro. Uminit ang ulo ko. Ibinaba ko ang aking boses at nagbanta. Ako ang asawa niyang si Jose Velasco. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Sabihin mo, tumatawag si Chairman Velasco. May narinig akong bulungan at mabilis na mga yabag sa kabilang linya. Makalipas ang 1 minuto, ibang boses na ang narinig ko. Hindi na ang bata kanina, kundi isang kalmado at may autoridad na boses. Hello? Siya nga po. Kayo po ba si Mr. Jose Velasco? Si Elena. Boses niya iyon, ngunit napaka-estranghero. Wala na ang dating kimi niyang pananalita, ang pag-aalinlangan at takot sa tuwing kinakausap ako. Ang boses na ito ay sobrang kalmado, na para bang kausap niya ay isang business partner, hindi ang asawang 25 taon nang hindi nagpaparamdam. Napalunok ako at pilit na pinanatili ang aking tindig bilang chairman. Ikaw pala, bakit ang tagal mong sumagot? At anong kalokohan itong naririnig ko? Sino yung babaeng sumagot? Anong center ang sinasabi niya? May kailangan po ba kayo? Medyo abala po kasi ako ngayon. Binaliwala ni Elena ang aking mga tanong. Ang kanyang malamig na tugon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa aking mukha. Huminga ako ng malalim at nagpasya na sabihin na ang aking pakay, naniniwalang ang magandang balita ko ang sisira sa kanyang malamig na maskara. Malapit na ang bagong taon. Pinag-isipan ko, matagal ka nang naghirap sa probinsya, kaya't panahon na para umuwi ka dito sa Maynila. Dito na tayo magbagong taon at dito ka na manirahan. Malawak itong mansyon at kumpleto sa lahat. Ang gagawin mo lang ay mag-enjoy, asikasuhin ang bahay at ihanda ang mga pagkain ko. Mag-impake ka na
At bukas na bukas din ay ipapasundo kita kay Mang Ben. Huminto ako, naghihintay ng sigaw ng kagalakan, ng hagulgol o kahit man lang paulit-ulit na pasasalamat. Ngunit ang isinagot niya ay isang mahabang katahimikan. "Nakikinig ka ba?" sigaw ko. "Opo, naririnig ko po kayo." Ang sagot ni Elena na kasing kalmado pa rin ng dati na lalong nagpainis sa akin. "Magandang alok po, salamat. Pero hindi po ako makakapunta." "Ano? Hindi ako makapaniwala. Anong sabi mo? Hindi ka makakapunta? Hindi mo ba alam na binibigyan kita ng pagkakataong magbago ang buhay mo? Diyan ka na lang ba sa probinsya mamamatay?" "Mr. Velasco," putol ni Elena. Naging matatag ang kanyang boses. 25 taon na akong masaya dito. Nagbago na rin ang probinsya. Hindi na ito ang mahirap na lugar na iniisip mo. At tungkol sa pag-uwi diyan para alagaan ka. Pasensya na, pero sobrang abala ako. May mga estudyante ako at sandamakmak ang trabaho sa center. Hindi ko maaaring iwan ang lahat ng iyon. Natulala ako. Estudyante? Center? Anong pinagsasabi ng probinsyana kong asawa? Anong pinagsasabi mo? Nauutal kong tanong. Nawala na ang lahat ng aking kumpiyansa. "Ganito na lang," sabi ni Elena na may bahid ng awa sa kanyang boses. "Kung gusto mo talaga akong makita o malaman kung paano ako namumuhay, pumunta ka dito. 25 taon ka nang hindi nagsisindi ng kandila para sa mga ninuno natin. Nagbago na rin ang bahay. Malalaman mo pagdating mo, saka na natin pag-usapan ang pag-alis o pag-stay. Kailangan ko nang bumalik sa meeting. Paalam." Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay malamig na pumutol sa aking pagkalito. Napaupo ako, tulala. Tinanggihan niya ako. Ang alok ni Chairman Jose Velasco, tinanggihan niya. At ang kanyang kilos at pananalita. Hindi iyon galit ng isang iniwang asawa. Iyon ay kumpiyansa ng isang babaeng malaya at may kaunting pagmamataas pa. Tala Cultural and Education Center, pulong sa mga magulang. Ang mga salitang iyon ay sumasayaw sa aking isipan. Ano ang nangyari sa probinsyang iyon sa loob ng 25 taon? At ang babaeng kausap ko, siya ba talaga si Elena? Ang asawang pinagtawanan ko dahil hindi marunong humawak ng kopita ng alak. Nasaktan ang aking ego. "Sige, sabi mo pumunta ako. Pupunta ako. Titingnan ko kung anong drama ang ginagawa mo dyan. Ibubulgar ko ang peking pagiging abala mo. Ipapakita ko sa iyo na wala kang kwenta kung wala ang pera ni Jose Velasco." Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Mang Ben. "Mang Ben, ihanda mo ang sasakyan. Bukas, 5:00 ng umaga, aalis tayo papuntang Iloilo." Kinabukasan, 5:00 ng umaga, inihatid ako ng aking Maybach sa NAIA. Isang maagang flight ang nagdala sa amin sa Iloilo International Airport. Isang sasakyan mula sa aming regional office ang naghihintay na. Maging ang tapat kong driver na si Mang Ben ay nagtataka kung bakit bigla akong uuwi sa probinsya sa kasagsagan ng holiday season. "Sir," sabi po nila, "maganda na raw po ang kalsada pauwi sa inyo. Mabilis na raw po papunta sa munisipyo at lahat daw po ng daan sa baryo ay sementado na." Napangisi ako habang nakasandal sa malambot na upuan. Kalokohan, alam ko ang lugar na yon. Maputik kapag umuulan, maalikabok kapag maaraw. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Huwag mong gagastusan ang sasakyan. Ang alaala ko sa daan pauwi ay isang bangungot. Lubak-lubak. Sa gilid ng daan, mga sira-sirang bahay kubo at mga batang madudungis at nakayapak. Kahirapan at kawalan ng pag-asa iyon ang dahilan kung bakit ako umalis. At iyon ang dahilan kung bakit ko doon itinapon si Elena. Halos 2 oras ang biyahe mula airport. Nang sabihin ni Mang Ben na malapit na kami, napilitan akong imulat ang aking mga mata. Nasaan na ang maputik na daan? Sa harap ko ay isang malawak na 2-lane na sementadong kalsada. Sa magkabilang gilid, sa halip na mga damo ay mga puno ng nara at akasya. Bawat puno ay may puting pintura sa ibaba at may mga solar-powered na poste ng ilaw.
Nang pumasok kami sa bungad ng bayan, kinusot ko ang aking mga mata. Akala ko'y naligaw kami sa isang resort. Isang malaking arko na gawa sa bato ang nakatayo at nakaukit sa ginto ang mga salitang kultural at ulirang bayan. Sa ilalim nito, makukulay na mga bulaklak. Sir, bungad na po ng bayan. Saan po tayo dadaan? Sinubukan kong alalahanin ang daan. Pumasok kami sa loob ng bayan, mga modernong bahay at gusali, at sa pagitan nila, mga magagarang bahay na bato na may pulang tisa sa bubong. Mga pader na bato at mga alagang halaman ang nakapalibot sa mga bahay. Walang basura, walang dumi ng hayop. Ang buong lugar ay sobrang linis at payapa. Nang marating namin ang kinatatayuan ng aming bahay na bato, bumilis ang tibok ng aking puso. Ang naaalala ko ay isang malawak na lupa kung saan nakatayo ang luma naming bahay. Ngunit ang nasa harap ko ngayon ay isang tanawing hindi ko kailanman inakala. Wala na ang lumang bahay. Sa halip, isang magandang arkitektura ang nakatayo. Sa gitna ng hardin na may malalaking puno, isang maringal na bahay na bato na may malawak na beranda. Sa tabi nito, isang modernong two-story na gusali na bumabagay sa kapaligiran. Sa harap ng gusali na kulay light blue, isang simple ngunit eleganteng kahoy na karatula ang nakasulat, Sentro NG Kultura at Edukasyon NG Tala. Ang harapan ay malinis na nalatagan ng pulang bricks. Isang malaking puno ng magnolia ang nagbibigay ng lilim at mabangong amoy. Sa ilalim ng puno, isang grupo ng mga tao ang nag-uusap. May mga dayuhan ding kasama. Lahat sila ay maayos manamit, may dalang kamera at notebook. At sa gitna ng grupo, nakatayo ang isang babae. Sinabihan ko si Mang Ben na ihinto ang sasakyan at ibaba ang bintana, si Elena. Siya nga, ngunit hindi ang Elenang baduy na may magulong buhok. Ang babae sa harap ko ay nakasuot ng isang eleganteng modern Filipiniana dress na kulay ube. Ang kanyang medyo maputi ng buhok ay maayos na nakapusod at may perlas na panuksok. Ang kanyang mukha na may bahagyang makeup ay nagpapakita ng kabaitan, talino at dignidad. Kausap niya ang isang dayuhang lalaki. Nang pakinggan ko, Diyos ko, nag-i-Ingles siya, hindi perpekto tulad ng isang native speaker. Ngunit may kumpiyansa at matatas, at ang kausap niyang dayuhan ay laging tumatango sa paghanga. This is our traditional workshop, sabi ni Elena. Itinuturo ang gusali sa tabi. Natulala ako sa loob ng sasakyan. Para akong isang dayuhan sa ibang mundo, isang mundong mas mataas kaysa sa akin. Ang aking milyon-milyong halaga na Maybach ay biglang naging mukhang luma at cheap sa gitna ng eleganteng lugar na ito. Ang aking yabang ay nadurog sa isang iglap. Sir, papasok po ba tayo o baka naligaw po tayo? Tanong ni Mang Ben. Napalunok ako. Tuyo ang aking lalamunan. Hindi tayo naligaw. Pag-aari ng pamilya ko ang lupang ito at ang babaeng yon asawa ko. Bakit ang lahat ay napaka-estranghero? Huminga ako ng malalim, tinipon ang natitirang yabang, at bumaba ng sasakyan. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ay kumuha ng atensyon ng lahat. Napatingin sila sa akin, pati si Elena. Walang tuwa o gulat sa kanyang mukha. Yumuko lang siya ng bahagya sa kanyang mga bisita, may ibinulong sa kanyang kasama at dahan-dahang lumapit sa akin. Nang tumayo siya sa harap ko, nakita ko ang mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang mga mata ay napakaliwanag at malalim. Dumating ka pala, sabi niya, na para bang ilang araw lang akong nawala. Elena, nauutal ako. Anong nangyari dito? Anong ginagawa mo? Ngumiti si Elena, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Halika muna sa loob. Maraming bisita, hindi magandang mag-usap dito. Magtsaa ka muna. Hinarap niya si Mang Ben. Driver, pakipark na lang po ang sasakyan sa likod. Malawak po ang paradahan doon.
Para akong isang nawawalang bata, puno ng hiya at takot na sumunod sa aking asawa. Bahay ko ito, ngunit pakiramdam ko'y isa akong hindi imbitadong bisita. Pagpasok namin sa loob, mas lalo akong namangha. Ang loob ng bahay ay hindi puno ng mga mamahaling gamit tulad ng sa Maynila. Sa halip, mga malalaking estante ng libro ang nakapalibot, puno ng mga aklat sa iba't ibang wika. Sa gitna, isang set ng lamesa at upuan na gawa sa makintab na nara. Mga painting at kaligrapiya ang nakasabit sa dingding. Isang mabango at kaaya-ayang amoy ang bumalot sa lugar na bahagyang nagpakalma sa aking naguguluhang isip. Pinaupo ako ni Elena sa kabisera. Ito dapat ang aking pwesto, ngunit ngayon, pakiramdam ko'y hindi ako karapat-dapat. Siya mismo ang nagtimpla ng tsaa. Ang kanyang mga kilos ay parang isang master, sanay na sanay. Uminom ka. Sa labat yan galing sa Gimaras. Itinago ko to para sa mga espesyal na bisita ngayong bagong taon. Inilapag niya ang isang tasa sa harap ko. Uminom ako. Medyo maanghang sa una, ngunit sinundan ng isang matamis na lasa. Masarap na tsaa, ngunit pinapait nito ang aking kalooban. Elena, sabi ko, ibinaba ang tasa at sinubukang ibalik ang usapan sa pera kung saan ako pinakamagaling. Mukhang malaki at matatag ang lugar na ito. Tiyak na sa perang ipinapadala ko ito itinayo. Magaling. Natutuwa akong marunong kang mag-ipon. Malaking halaga na rin ang 5,000 piso kada buwan sa loob ng 25 taon. Kasama ang interes sa bangko, sapat na sigurong makapagpatayo ng isang bahay na ganito. Tinitigan ko siya, naghihintay ng pagsang-ayon. Ako pa rin ang nagbigay ng pera, may karapatan akong kilalanin. Tumingin si Elena sa akin, isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi siya sumagot agad. Tumayo siya at lumapit sa isang antigong aparador na may mga perlas. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang luma at naninilaw na kwaderno at isang maliit na kahon. Inilapag niya ang mga ito sa harap ko. Tingnan mo. Kinuha ko ang kwaderno. Isa itong lumang libro ng gastos. Binuklat ko sa mga unang pahina. Nakalista ang mga gastusin, bigas, toyo, kuryente, gamot. Ang sulat kamay ni Elena noon ay hindi pa gaanong maganda. Ngunit ang nakakuha ng aking pansin ay ang tala ng perang galing sa akin. Mayo 22nd 11 dating. Hunyo 2001, libing 5,000 datin. Hulyo 22nd, 15,000 datin. Pagkatapos noon, blanko na. Ano to? Tiningnan ko si Elena. Nagsimula akong pagpawisan. Oo, eksaktong 3 buwan lang. 15,000 piso, malamig na sabi ni Elena. Pagkatapos noon, wala nang kahit isang kusing na dumating. Naghintay ako. 3 taon akong pabalik-balik sa post office, pero sabi nila walang nagpadala sa akin. Imposible, sigaw ko. Hinampas ang mesa. Inutusan ko ang sekretarya ko. Nag-report siya sa akin buwan-buwan. Pinakita pa niya sa akin ang mga resibo. Nakita niyo ba ang resibo? O pinirmahan niyo lang ng hindi tinitingnan? Ang tanong ni Elena ay parang patalim. Kahit minsan ba, kayo mismo ang nagpadala o tumawag para tanungin kung natanggap ko? Hindi, di ba? Kahit minsan, hindi. Masyado kayong abala sa mga kontratang bilyunan at sa pakikipaglandian sa mga batang babae. Ang 5,000 ay barya lang sa inyo. Perang inihagi sa isang pulubi para hindi na makaabala. Natahimik ako. Tama siya. Kahit minsan, hindi ko sinuri. Nagtiwala ako sa sekretaryang iyon. Ang babaeng iyon pala ang nagnakaw ng pera sa loob ng 25 taon. Alam na wala akong pakialam sa aking asawa. Isang matinding kahihiyan ang naramdaman ko. Kung ganoon, saan galing ang lahat ng ito? Nanginginig kong tanong, itinuturo ang paligid. Binuksan ni Elena ang kahon. Nasa loob ang ilang passbook at mga sertipiko ng parangal. Tingnan mong maigi. Itinuro niya ang balanse sa isang passbook, 150 milyong piso. Pangalan, Elena Santos. Nahilo ako.
Saan galing ang perang to? Paus kong tanong. Pinaghirapan ko. Dugot pawis ko, buong pagmamalaking sabi ni Elena. Nang itigil mo ang suporta, ginawa ko ang lahat para mabuhay. Nangunguha ako ng pako sa bundok, naghahabi ng hablon, nagtatanim ng organikong gulay. Pagkatapos, nag-aral ako ng mag-isa. Sumulat ako ng libro tungkol sa agrikultura at pagpapanatili ng tradisyonal na sining. Ang una kong libro ay tinulungan ng isang NGO mula sa Germany at naibenta sa ibang bansa. Pagkatapos noon, kinuha akong consultant para sa mga community development project. Royalties, honorarium, unti-unti kong inipon. Huminto siya at tinitigan ako. Ang center na ito, kalahati ay galing sa pera ko at kalahati ay galing sa tulong ng mga international organization. Akala mo ba kailangan ko ang 5,000 mo para mabuhay? Mr. Velasco, masyado mo akong minaliit. Napaupo ako. Pakiramdam ko'y naubos ang lahat ng lakas ko. Sa loob ng 25 taon, akala ko'y ako ang nagbibigay biyaya. Ngunit isa lang pala akong hangal na payaso. Ang asawang minaliit ko ay naging isang matatag na puno nang walang tulong mula sa akin. Hindi ka ba nahihiya? Ang tanong ni Elena ay malumanay, ngunit mas masakit pa sa libu-libong karayom. Habang nakaupo ka sa iyong pera sa Maynila, ang asawa mo ay kumakain ng kanin na may kahalong kamote. Habang nakasakay ka sa magarang sasakyan na may aircon, ang asawa mo ay naglalakad sa putikan para turuan ang mga bata. At ngayon, ganyan pa rin kayabang ang iyong pag-uugali. Yumuko ako. Hindi ko kayang tingnan ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong napakaliit at kaawa-awa ako sa harap ng aking asawa. Ang aking mamahaling damit at relo ay walang kwenta. Isa akong talunan sa sarili kong tahanan. Nakatulala lang ako, nabibingi sa mga matatalim na salita ni Elena. Sa labas, naririnig ko ang huni ng mga ibon at tawanan ng mga bata. Lahat iyon ay parang tunog mula sa ibang mundo. Isang masayang mundo na hindi ako karapat-dapat pasukin. Gusto mo bang marinig kung paano ako nabuhay? Tanong ni Elena. Mas mababa na ang kanyang boses, napalitan ng malalim na kalungkutan. Mula nang mawala ang sasakyan mo sa bungad ng baryo, naisip mo ba kahit minsan kung ano ang kinaharap ko? Tahimik akong tumango. Gusto kong malaman. Kailangan kong malaman para maintindihan kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan namin. Nagsimula siyang magkuwento at bawat salita ay parang martilyong pumupukpok sa aking puso. Nang ihatid mo ako, ang laman lang ng bulsa ko ay ilang lumang damit at ang 50,000 pisong inabot mo bago ka sumakay. Ang bahay na ito noon ay halos guguho na at ang damo sa bakuran ay mas mataas pa sa tao. Unang gabi, tumutulo ang bubong, kaya't natulog akong may salakot na nakatakip sa mukha. Ang perang ipinadala mo sa unang 3 buwan, ipinagawa ko ng bubong at ibinili ng bigas at asin. Naniwala ako sa pangako mong magpapadala ka buwan-buwan. Naniwala akong responsable kang asawa. Huminto siya. Ika-4 na buwan, walang dumating. Ika-5, ika-6, wala pa rin. Naubos ang pera ko. Tumawag ako sa iyo, pero laging wala ka raw. Doon ko naintindihan. Nakalimutan mo na ako, o mas malala, gusto mo na akong iwan. Hindi iyon ang intensyon ko. Pilit kong ipinaliwanag. Yung sekretarya, kasalanan niya. Huwag kang manisi, putol niya. Kung may pakialam ka, sinuri mo sana. 2 ang pagpipilian ko noon, mamatay sa gutom dito o tumayo sa sarili kong mga paa. Pinili ko ang pangalawa. Nagsimula akong manguha ng pako at iba pang gulay sa gubat. Madilim pa lang, tumatawid na ako ng sapa. Puno ng galos ang aking mga braso at binti. Ang isang basket ay ilang piso lang ang kita, sapat lang pambili ng kaunting kanin at bagoong. Nailarawan ko si Elena na minaliit ko dahil sa magaspang niyang mga kamay na nakikipaglaban para mabuhay sa gubat. Samantalang ako, nasa mamahaling restaurant, kumakain ng steak at nakikipagtawanan sa magagandang babae.
Nang matapos ang panahon ng gulay, namasukan ako. Kahit anong trabaho, pinasok ko. Madalas, kamote lang ang kinakain ko. Sa gabi kapag umuulan at tumutulo ang bubong at kumakalamang sikmura ko, umiiyak ako sa isang sulok. Hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa sama ng loob. Nakakaawa ang sarili ko na may asawa pero parang wala. Pero naintindihan ko, walang mangyayari kung iiyak lang ako. Kailangan kong mabuhay ng may dignidad. Nagningning ang mga mata ni Elena. Nalaman kong kulang ng guro sa eskwelahan sa baryo para sa mga hindi marunong bumasa at sumulat. Nakapagtapos naman ako ng high school. Nagmakaawa akong kunin bilang volunteer teacher. Maliit lang ang sahod pero masaya ako. Naramdaman kong may silbi ako. Doon ko naintindihan, kailangan ng kaalaman para makaahon sa hirap. Sa umaga, nagtuturo ako. Sa hapon, nagsasaka. At sa gabi, nag-aaral ako sa ilalim ng gasera. Nag-enroll ako sa UP Open University. Nagkolehiyo ka? Gulat kong tanong. Oo, education, tango niya. 4 na taon. Maraming gabing walang tulog, sabi ng mga tao. Nababaliw na raw ako, pero hindi ako nakinig. Gusto kong patunayan sa iyo at sa sarili ko na hindi ako walang kwenta. Naalala ko ang mga araw na tinawag ko siyang walang laman ang utak. Ngayon, ang babaeng iyon ay may diploma at isang matagumpay na karera, habang ako, ang mayabang na negosyante, ay isang bigo sa aking pamilya. Nang magkaroon ako ng kaalaman, nakita ko ang mga oportunidad. Ang mga kababaihan dito ay magagaling maghabi ng hablon, pero binabarat lang ng mga negosyante. Inorganisa ko sila at bumuo ng kooperatiba. Ako mismo ang naghanap ng merkado sa Maynila. Natuto akong gumamit ng computer, mag-email, at sumulat ako ng libro, Ang Kaluluwa ng Aking Bayan. Nagustuhan ito ng marami. At doon na nagsimulang dumating ang tulong, sabi ko, humahanga. Mga NGO, mga foundation, nakita nilang epektibo ang modelo ko. Ganoon na itayo ang Tala Center. Hindi lang pagbasa ang itinuturo ko, kundi mga kasanayan at kung paano mamuhay ng may dignidad. Ayokong maranasan ng mga bata ang hirap na dinanas ko. Nagsalin muli siya ng tsaa. Nakita mo na, Mr. Velasco, sa loob ng 25 taon, hindi ako naghintay sa limos mo. Nabuhay ako ng isang maningning na buhay sa sarili kong paraan. At ngayon, sasabihin mong iwan ko ang lahat para alagaan ka? Sa tingin mo ba, baliw ako? Yumuko ako at tinakpan ang aking muka. Wala akong masabi. Ang aking kayabangan ay durog na durog. Habang nakaupo, napansin ko ang isang photo album sa estante. Kinuha ko ito. Sa unang pahina, isang larawan ni Elena kasama ang isang gwapong binata sa graduation sa isang universidad sa Amerika. Miguel, bulong ko. Kailan ko huling nakita nang malapitan ng aking anak? Binuklat ko pa, mga litrato ni Miguel na nagtatrabaho sa fast food, tumatanggap ng scholarship, sumasali sa volunteer work. Sa bawat litrato, nandoon si Elena o may sulat kamay niya. Isang nakatuping papel ang nahulog, isang divorce petition, ang petsa 2005. Ano to? Tiningnan ko si Elena. Balak mo akong hiwalayan 20 taon na ang nakalipas. Tumango siya. Oo, 15 taong gulang si Miguel noon at nagkasakit ng malubha. Kailangan ng pera para sa operasyon. Tinawagan kita ng maraming beses pero hindi ka sumasagot. Desperado ako. Naisip kong baka kung mag-divorce tayo, obligahin ka ng korte na magbigay ng sustento. Bakit hindi mo tinuloy? Dahil kay Miguel, buntong hininga niya. Sabi niya, Mama, huwag kayong maghiwalay ni Papa. Ayokong maging anak sa sirang pamilya. Naniniwala pa rin siyang bayani ka. Hindi ko kayang sirain ang paniniwalang iyon, kaya't itinago ko na lang ito para ipaalala sa sarili ko na ang kasal na ito ay matagal ng patay. Biglang tumunog ang telepono ni Elena.
Nakita kong nagliwanag ang kanyang mukha. Hello, oh anak, si mama to, si Miguel. Ma, Happy New Year po. Gabi pa lang po dito. Miss na miss ko na kayo. Kumusta po ang handaan? Ang boses ni Miguel ay puno ng pagmamahal. Hindi niya ako kailanman kinausap ng ganoon. Okay lang anak, tawa ni Elena. Masaya dito. Ah Miguel, nandito ang papa mo. Biglang natahimik ang kabilang linya. Pumunta si papa para magbagong taon. Anong ginagawa niya diyan? Nagbago ang boses ni Miguel. Malamig at malayo. 25 taon niyang hindi itinuring na bahay. Yan, hindi ko na napigilan. Miguel, si papa to. Dinalaw ko ang mama mo. Wag na po tayong magpanggap, putol ni Miguel. Dinalaw niyo si mama o para guluhin siya? Akala niyo hindi ko kayo kilala. Mag-aastang hari na naman kayo dyan, di ba? Ako ang nagpaaral sa iyo. Ako ang nagbayad ng tuition mo sa Amerika. Huwag kang bastos. Tuition? Tawa ni Miguel. Hindi ko alam kung anong pinapapirmahan sa inyo ng sekretarya nyo, pero full scholar po ako at lahat ng panggastos ko ay galing kay mama. Kahit isang sentimo, wala po kayong ipinadala. Alam nyo bang naghugas ako ng plato sa Amerika para lang may pangkain? Alam nyo bang nagugutom si mama para lang mapadalhan ako ng isang kahon ng noodles? Natigilan ako. Muli ang sekretarya, muli ang aking kapabayaan. Mr. Velasco, sabi ni Miguel, puno ng galit. Kaya ko kayo tinatawag na papa ay dahil kay mama. Sabi niya, igalang ko kayo, pero alam ko ang lahat. Kung may konsensya pa kayo, iwan niyo na si mama. Huwag niyo nang sirain ang payapa niyang buhay. Miguel, nagsimulang mamuo ang luha sa aking mga mata. Sige po ma, may trabaho pa po ako. Ingat po kayo. Ibinalik ni Miguel ang telepono. Tumingin ako kay Elena. Nakatingin siya sa akin ng may awa. Ngayon naiintindihan mo na, bulong niya. Hindi nabibili ng pera ang pagmamahal. Matagal mo nang nawala ang iyong anak, hindi mo lang alam. Napaupo ako, hawak ang aking ulo. Isa akong bigong bilyonaryo. Lumabas ako para magpahangin. Sa labas, nakita ko ang isang matangkad at payat na lalaki na kaedad ko, inaayos ang isang halaman. Siya si Mateo Cruz. Kayo po pala si Mr. Velasco, bati niya. Sino ka? Bakit ka nandito sa bahay ko? Masungit kong tanong. Ako po si Mateo, kaibigan ni Elena. Siya pala yung dating manliligaw ni Elena. Huwag kang makialam sa asawa ko, banta ko. Ngumiti lang si Mateo. Tama po kayo, may asawa si Elena. Pero sa loob ng 25 taon, sino ang nag-ayos ng bubong niya? Sino ang nagtakbo sa kanya sa ospital? Sino ang gumabay kay Miguel? Kaming mga kapitbahay niya. Nasaan po kayo noon? Huwag mo akong sermonan, galit kong sabi. Alam kong gusto mo ang asawa ko. Natatakot ka lang na agawin ko siya ulit, di ba? May pera ako. Mas kaya ko siyang bigyan ng magandang buhay. Tumawa si Mateo. Pera? Hanggang ngayon, pera pa rin ang nasa isip nyo. Tingnan nyo ang asawa nyo. Mukha ba siyang kulang sa pera? Ang kailangan niya ay pagmamahal, hindi isang ATM. Aaminin ko, kung pumayag lang si Elena, matagal ko na siyang inalis dito. Pero marangal siyang babae. Iginagalang niya ang pagiging asawa mo. Pasalamatan niyo siya, imbes na pagselosan ako. Umalis si Mateo. Natulala ako. Bawat sulok ng bahay na ito ay may bakas ng pawis ni Elena at ng tulong ni Mateo. Ako ang may-ari sa papel, pero sa puso, ako ang dayuhan. Gabi, sa maliit na oratoryo, nakita ko ang isang lumang lata ng biskwit sa loob, daan-daang sulat na hindi na ipadala. Mga sulat para sa akin, mahal kong asawa, unang bagong taon, nawala ka. Miss ka na namin ni Miguel, tumutulo ang bubong. Kailan ka babalik? Mahal, may lagnat si Miguel. Kailangan siyang operahan. Ibinenta ko ang hikaw ko. Bakit hindi ka sumasagot? Mahal, nakapasa si Miguel sa kolehiyo. Mag-aaral siya sa Amerika. Hindi ko na kailangan ng pera mo. Sana nandito ka para makita kung gaano siya kagaling. Sunod-sunod na pumatak ang aking mga luha. Hinagkan ko ang mga sulat at humagulgol na parang bata.
Anong ginawa ko? Anong klaseng halimaw ako? Bumukas ang pinto. Si Elena, nilapitan niya ako at ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Nabasa mo na pala, bulong niya. Elena, patawarin mo ako, iyak ko. Bumuntong hininga siya, puno ng pag-unawa. Kalimutan na natin ang nakaraan. Huwag kang umiyak. Bagong taon ngayon, itinayo niya ako. Sa labas, nagsimulang sumikat ang araw. Para sa akin, iyon ang simula ng aking mahabang paglalakbay tungo sa pagsisisi. Kinabukasan, sa isang pagdiriwang sa Tala Center, biglang bumagsak si Elena. Isinugod namin siya sa ospital. Ang diagnosis, internal bleeding, malnutrisyon at komplikasyon mula sa isang operasyon sa matris. 5 taon na ang nakalipas na hindi ko man lang nalaman. Doon niya nakuha ang peklat sa tiyan. Hindi niyo po ba alam na tinanggalan ng matris ang asawa niyo? Tanong ng doktor. Siya lang mag-isa ang pumirma sa consent. Muntik na siyang mamatay sa operating table. Muli, bumalik ang alaala. May tumawag noon mula sa kanya, pero abala ako sa isang party. Binaliwala ko. Iyon pala ang tawag ng tulong niya. Habang nasa ospital, tumawag ang vice president ko. Sir, bumabagsak ang kumpanya. Nagkakagulo ang mga stockholder. Kailangan niyong bumalik. Tumingin ako kay Elena na walang malay. Wala akong pakialam, sabi ko. Kahit mawala pa ang kumpanya, mas mahalaga ang asawa ko. Pinatay ko ang telepono at tinapon ang SIM card. Nang magkamalay si Elena, narinig pala niya ang usapan. Iniwan mo talaga ang kumpanya? Tanong niya. Ngumiti ako. Oo, mas mahalaga ka. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ako ang nag-alaga sa kanya. Sinubuan ko siya ng lugaw, nagpunas ng kanyang labi. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang gulat, pasasalamat at isang maliit na kaligayahan. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Ang aking karibal sa negosyo, si Antonio del Rosario, ay nalaman ang aking sitwasyon. Sinubukan niyang agawin ang lupa ng Tala Center para tayuan ng isang luxury resort at casino. Nagpakalat siya ng mga peking balita. Kinuha niya ang dati kong kasintahan, si Isabel, para siraan si Elena sa social media. Sinasabing babaeng bayaran siya at baka hindi ko raw anak si Miguel. Nagalit si Miguel, ngunit si Elena ay nanatiling kalmado. Magsaliv ako, sabi niya. Sa kanyang hospital bed, nagsalita si Elena sa libu-libong nanonood. Ikinuwento niya ang kanyang buhay, ang kanyang mga pinagdaanan. Walang kasinungalingan. Ang kanyang katapatan ay umantig sa puso ng lahat. Ang opinyon ng publiko ay agad na bumaliktad. Ang masamang plano ni Antonio ay sumablay. Dahil sa desperasyon, sinubukan ni Antonio na sunugin ang Tala Center. Lasing siya at may dalang kutsilyo. Sumugod ako para pigilan siya. Tumulong si Mateo. Sa gitna ng gulo, sasaksakin na sana ako ni Antonio nang biglang dumating si Miguel at pinalo siya ng kahoy sa ulo. Iniligtas ng aking anak ang aking buhay. Sa gabing iyon, ang pader sa pagitan namin ni Miguel ay tuluyang gumuho. Pagkatapos ng insidente, nagpaalam si Mateo. Tapos na ang misyon ko, sabi niya. Nandito ka na para sa kanya. Kailangan niyo ng espasyo para buuin muli ang inyong pamilya. Umalis siya para magturo sa isang liblib na lugar sa Mindanao, isang huling sakripisyo ng pag-ibig. Opisyal akong nagretiro at ipinasa ang lahat kay Miguel. Bumili ako ng isang camper van. Inilibot ko si Elena sa buong Pilipinas. Sa aming paglalakbay, isinulat niya ang kanyang libro, Ang Pagbabalik. Ngunit ang kanyang kalusugan ay patuloy na humina. 6 na buwan ang lumipas. Sa Palawan, muli siyang nagkasakit. Wala na pong pag-asa, sabi ng doktor. Iuwi niyo na lang po siya. Bumalik kami sa Iloilo. Inalagaan ko siya sa kanyang mga huling araw. Dumating si Miguel kasama ang kanyang asawa at ang bago nilang silang na anak, ang aking apo. Isang hapon, habang nakaupo kami sa beranda at pinagmamasdan ng mga bulaklak, bumulong si Elena.
Salamat sa pagbabalik mo. Ito ang pinakamasayang mga buwan ng buhay ko. Paalam na, maging masaya ka. At pumikit siya, magaan at payapa na may ngiti sa kanyang mga labi. Elena! Sigaw ko. Isang sigaw ng pagdadalamhati na umalingaw-ngaw sa buong lupain. 5 taon ang lumipas. Ang Tala Center ay isa ng malaking paaralan para sa daan-daang bata. Ako, ang dating bilyonaryo, ay isa ng hardinero at tagapag-alaga ng lugar. Araw-araw, kinakausap ko ang larawan ni Elena. Ang kanyang libro ay naging bestseller at ang kita ay napupunta lahat sa isang foundation na tumutulong sa mga bata sa mga liblib na lugar. Dumating si Miguel kasama ang aking apo. Lolo, niyakap ko ang aking apo at dinala sa ilalim ng puno ng magnolia kung saan nakalagay ang isang maliit na lapida para kay Elena. Lolo, nasaan po si Lola? Tanong ng bata. Tumingala ako sa mga sanga. Hindi siya umalis, apo. Nandyan siya sa puno, sa bawat pahina ng libro, sa hangin. Nakatingin siya sa atin ngayon. Isang banayad na hangin ang umihip at nalanghap ko ang pamilyar na amoy ng magnolia. Nawala sa akin ang asawang minamahal ko, ngunit natagpuan ko ang aking kaluluwa. Hindi na ako ang malungkot na bilyonaryo. Ako na si Jose Velasco, ang tagapag-alaga ng pamana ni Elena. At alam ko, sa isang lugar na malayo ngunit malapit, nakangiti siya sa akin, naghihintay sa araw na muli kaming magkikita.